Huwag kang magulat kung bakit akala mo ang isip mo ay napakaingay na nito at huwag mong nang dagdagan pa. Huwag kang mag-isip pa ng may mali sa'yo. Walang mali sa'yo, ito ay ang natural lamang. Kung palagi kang umaasa na mawala ang pinag-iisip mo, para ka lang ding humihiling na sana lahat ng damo ay puputi. Hindi yun yung mangyayari. Hayaan mo sila na lumabas-pasok sa isipan mo. Aalis lang sila ng kusa kung hindi mo sila pagsisilbihan. Number 2, ang pakikipag-ugnayan sa isip mo ay optional. Kung pipiliin mo ang isang bagay na natutunan ko, isang bagay na ang pinakamalaking epekto sa aking kapayapaan ito ay ang pagdikit sa iniisip ay optional. Bakit ito ang pinipili ko? Dahil hindi mismong pag-iisip natin ang nagdudulot ng pagdurusa sa atin. Ngunit ang ating pagtugon sa kanila, minsan kasi ang iniisip natin ay hindi totoo, pero naniniwala tayo kaagad. Ginugugol natin ang ating oras sa pagsilbi sa kanila. Pinapatiran natin sila sa loob natin. Hayaan natin na makontrol nila tayo. Binibigyan natin sila ng atensyon. Ang sarili mo ay kinakailangan mo, pero binabaliwala mo lang ito. Mas inaasikaso mo pa ang mga negatibong iniisip. Gusto mo mong malaman kung paano sila patahimikin? Tatahimik lang sila kung hindi mo sila patitirahin sa ulo mo. Mas magiging mapayapa ang buhay mo kung umupo ka lang. Hayaan mo ang iyong pag-iisip kung ano ang gagawin nila. Huwag kang makilahok sa kanila. Distansya mo ang iyong sarili sa iyong mga iniisip. Kailangan mong dumistansya